know that kay mga tao love anointing more than the presence of God. Love blessings more than the presence of God. But, can I tell you something? David said, wala siya ingon, cast me not away, Lord, from my palace. Cast me not away, Lord, from my treasures. No. That was not the prayer of King David. Because, kabalo si David, unsa ang iyang gikinahanglan. It was not his kingdom. It was not his palace. It was not his armies. It was the manifest presence of the Lord. You have the presence of the Lord. You have everything. But when you lose the presence of the Lord, you lose everything. This is the greatest gift nga gihatag sa Ginoo sa tao. Himself. Makaluluoy ang tao nga dili na makabati sa presensya. Psalm 51 verse 11. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Mga igsoon, the presence of the Lord nga gisgutan dinhi is not about the omnipresence of God. No. Tinuod nga ang Dios naa bisan asa, pero ang boti pasabot ni nga presensya ang manifest presence sa Ginoo. No. As what we have learned last Sunday, nga tinuod na ang Ginoo bisan asa, pero gusto gid sa Dios nga makighimamat ka sa iya. Kabalotang tanan nga God is here. Pero mas importante sa Ginoo nga dili lang ka makabalo nga God is here, kundi mabati gid nimo nga tinuod that God is here. Mao na yung concern sa Ginoo sa tao. Gusto niya ipadayag ang iyahang kaugalingon sa tao. This is the heart of God. Nga ipadayag niya ang iyang presensya sa mga tao. Mao ning ingon ni Salmista David, cast me not away. The manifest presence of the Lord, mao ni ang gitawag nato His manifest presence. Lahi ang omnipresence of God, lahi ang manifest presence of God. Omnipresence talks about that God is everywhere. That's the reality. We cannot change that one. Tinuod nga naagyod ang Dios bisan asa. Pero ang pangutana, nabati ba siya sa mga tao ang presensya sa Ginoo? Mao ni ang pinaka-importante nga gipangandoy sa Ginoo para sa tao. Nga ang tao makasinati gid mismo sa presensya sa Ginoo. Mga igsoon, don't you know nga ang tao gibuhat sa Ginoo para sa presensya sa Ginoo? We were made for the presence of the Lord. Gibuhat ka sa Ginoo para sa presensya sa Ginoo. Gibuhat ko sa Ginoo para sa presensya sa Ginoo. That is the reason why God created us. Gusto sa Dios makig-uban sa tao. Amen. That is the reason why there is salvation. Pwede naman ko doon tatapasagdan sa Ginoo. Amen. Sa diyang nakasala ta, wala naman tayo reset button. Pwede na tapasagdan sa Ginoo. Paingon dito sa linaw nga kalayo. But the heart of God is truly nga makauban ang tao for eternity. Ipakita sa tao ang presensya sa Ginoo. Ipabati sa tao ang presensya sa Ginoo. This is the theme of the entire Bible. God dwelling in the presence of man. The first book of the Bible mentioned about the manifest presence of the Lord, not just the omnipresence of God. Sa book of Genesis, na-enjoy sa tao ang manifest presence sa Ginoo. Literal presence sa Ginoo. They talk with God. They commune with God. Literally, naagyod ang Ginoo kauban ni Adam ug ni Eve. Apan sa dihang nakasala sila batok sa Ginoo, the manifest presence of the Lord was taken from them. Sa una kung ma-enjoy nila for free ang presensya sa Ginoo, karon it's not. They will cast out into the presence of the Lord. You know the Bible story, right? Gipagawa sila sa Garden of Eden, and Garden of Eden is the spot
of the presence of God. Amen? That is the spot. Ug sa diyang nakasala sila, gipagawas sila sa Ginoo. Muna ingon ni Psalmista David, and cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. The joy, it's not salvation. Kaya dili mawala ang kaluwasan. Ang mawala ang kalipay sa imong kaluwasan. Amen. Praise the Lord that we are eternally secured in the hands of God. Dili mawala ang kaluwasan igsoon. Once you are saved forever. The psalmist says, restore unto me the joy of your salvation. Mao ni igsoon gipadala sa Ginoo ang iyang bugtong anak nga si Kristo. Jesus Christ, Emmanuel, means God is with us. Aron i-restore sa tao ang presensya sa Ginoo. Nakig-uban na pagbalik ang Dios sa tao. Amen. Can't you see the Bible? It's about God presenting Himself to man. And it will be consummated in the last book of the Bible. The first book of the Bible talks about the presence of God. The Gospel talk about the presence of God restored to man. The last book of the Bible, the consummation of our salvation. Nga ang tao makasinati na gyud sa presensya sa Ginoo literally for eternity. Amen. Wala ko nangandoy og langit igsuon. Langit is only heaven when there is the presence of the Lord. Amen. Wala ko nangandoy og streets of gold. Ang akong gipangandoy, it's the presence of God. Mga igsoon, karong buntag, we'll be talking disciplines, spiritual disciplines to reach the manifest presence of God. Kanang imong makabot, kanang imong Pastor, I want to experience that one, Pastor. Don't you know, nga kung naa sa imo ang presensya sa Ginoo, everything is possible. Kung mamaligyaay ka, katong mga tao nga musino unta sa imo, because of the presence of God in you, makaingog yes. Katong kapaingon palagag tindahan, naghuna-huna ka, magpautang ba kaya ni, ulaw ka, mangutang unta kag bugas, kaya wa na kay bugas. Amen. Manghulam kag kwarta, kay wa na jud kay kwarta, nahadlok ka, magpautang man maulawan ko. Pero naa sa imong presensya sa Ginoo, supposedly they will say no, but because of the presence of the Lord, they will say yes. Ingon na kagamhanan ang presensya sa Ginoo. Lalaki, mahadlok mo maingon sa babae, basig ibasted ko ani. Pero pag na ang presensya sa Ginoo sa imuha, ibasted ka sa babae. Kung dili mo para sa usag-usa. Kung di mo para sa usag-usa. Kaya kung wala sa imong presensya sa Ginoo, sugton man ka bisag di mo para sa usag-usa. Mabitaw nang daghang mga heartaches. Amen. Munang daghay na sakitan. Una, kung gisugot man ka, praise the Lord. Blessing in disguise na. Kung gibulagan man ka, praise the Lord. Blessing in disguise na. Amen. Lahi, pag naasa mo ang presensya sa Ginoo. So mga igsoon, ang ato ang pangandoy karon, ang atong goal is to learn spiritual disciplines. That will kanang assure us, it will become a vehicle for us nga, Pastor, I want to feel that presence of God. You have to reach this one, no? So, ang presensya sa Ginoo is within your reach. Di nga mong katapat, it's within your reach. Naara gina, kaya kay nimo kabuton, kaya kay nimo ma-experience, kaya kay nimo ma-experience. It's within your reach.
Kinahanglan lang nimong i-reach. Kinahanglan lang nimong kabuton. You have to do something about it. Can you say amen? Ang panalangin sa Ginoo, it's within your reach. Pero kinahanglan lang nimong kabuton. Wisdom, it's within your reach, mga estudyante. Pastor, galisog ko sa mong examination, Pastor. Nganong naglison man ka? Pastor, paliw ko ampo, Pastor, nga makapasar ko sa akong exam. Kung saan pagtalab sa pag-ampo nga ikaw mismo, wa man ka nag-study sa inyong lesson. Pag-abot sa inyong classroom, di man ka maminaw sa inyong teacher. Do you think God, kanang sana, tubagon ka sa Ginoo kung wa nimo gibuhat ang imong part? Katawanan kayo mga tao, mag-ampo, Lord, give us good health, ang gikaon humba. Lord, panalangin na ning pagkaon ginukuha ang mga daotang. Kung saan po ko sa daotang elemento, nga naman yung daotang elemento niya. Lord, heal me. Paano ka heal sa Ginoo nga? You see, that's the kind of prayer makain ka nga. It's ridiculous, right? Katawanan nga klase nga pag-ampo. Mga igsoon, it's within your reach. Sadyang naghatag og mana ang Ginoo sa mga Israelita, it's within the reach. Mana did not fall in the mouth of the Israelites. Wala gihungit sa Ginoo ang mana sa baba sa mga Israelita. Can you say amen? See, Master, with a blessing. Dili ihungit sa Ginoo ang blessing sa imong baba. You have to reach. Can you say amen? Maupod sa presensya sa Ginoo. It's within your reach. All you have to do is to reach. You have to do something about it. There's a price to be paid. Mga igsoon, this morning, I will give you timeless spiritual disciplines. It will be the roadmap that will guide us how to reach, experience the manifest presence of the Lord. Are you ready? Everybody say, preacher, I'm ready. Say it one more time, preacher, I'm ready. Okay, in John 14:21, mo ni ang giingon sa pulong sa Ginoo. Discipline number 1, loving/obeying God. Mga igsoon, mo ni ang giingon sa John 14:21. Mabasa pa ninyo? Congratulations. One who has my commandments and keeps them, that person is one who loves me. Kinsa din higugma sa Ginoo? Kinsa din higugma sa Ginoo? Please answer me. Katulang nagtuman sa iyang mga sugo. One who loves me will be loved by my Father. Katong nahigugma sa anak, higugmaon sa amahan. And I will love him also. And last phrase, so sa gingon, and will reveal myself to him. Katong nahigugma sa ako, katong mga taong nagatuman sa akong mga pulong, o kay nagatuman man siya sa akong mga pulong, akong ipadayag ang akong kaugalingon kaniya. Mga igsoon, it's all about devotion. It's all about dedication. It's all about passion. Tinood, I cannot feel how much you love the Lord. I cannot feel that one. But I can see how much you love the Lord. Amen? You cannot feel how much I love the Lord. But you can see. Makain ko nga, si pastor ba? Nahigugmagi kay niya sa Ginoo ba? Because how he obeyed the Lord. Your obedience is moni ang proof kung unsa nimo kapalangga ang Ginoo sa imong kinabuhi. Igsoon, you can fake power. Amen? Pwede man nimo i-fake ang gahom. Asu! Sugdo na Mark, bunot dito sa likod. Diba? Ma-fake na to. Power can be faked. Miracles can be fake. Amen? Daga kay nga tumbas. Hindi mo tumba nga gihapak kong agtang. Miracles can be faked. But you can never fake love. Di mo pwede pikion ang gugma. Because there's always
evidence of that love, and that is obedience before the Lord. Ug mao na ang ginatan-aw sa Ginoo sa ato mga igsoon. The manifestation of the presence of the Lord is relationship related. Depende sa imong kasuod sa Ginoo. Di nga imong katapad palihog kanang suod sa Ginoo. Suod. Dili nato ma-experience ang presensya sa Ginoo kung feeling close lang mo sa Ginoo. Na yung mga Kristohanon ba, feeling close sa Ginoo. Kung makaasta daw, suod kay sila sa Ginoo. Mura bang nag-ablay-ablay na lang gid sila sa Ginoo. Mura bang iyag yung feeling close. Mga igsoon, dili lang feeling close, kanang tinuod nga close mo sa Ginoo. Can you say amen? Munang gitawag natog intimate nga relasyon sa Ginoo. I know makarelate jud mo ani. Sa atong balay mga igsoon, dunay mga tao nga taman lang gid sa gate sa atong balay. Ask me why? Tungod kay dili sila suod sa ato. Wala ta kaila sa ila. Example kanang ga-deliver og Shopee. Kanang sa Grab, di ba? Pag natin ipa-deliver, asa sila taman? Gawa sa gid sa gate sa atong balay. Why? Because we are not related to them. We cannot trust them. Buang-buang na po kay kasiguro ihatag nimo ang susi sa imong balay sa iya. Palihog lang kog bantay sa hello somebody. Tama? Na yung mga tao taman na gid sa gate sa imong balay. Gawas na gid sa gate sa imong balay like strangers. Na yung mga ayo bugas, taman na gid sa gate sa balay. Sige, paabot ng kadiri ng ha, nay ha, ati ha, taga na tong bugas nara sa gate sa atong balay. Napoy mga tao nga makasulod sa gate sa atong balay pero taman na gid sa gawas sa atong balay. Tama? Atong mga mamaligayog isda kay somehow suki naman nato sila. Pero di gyapon sila kasulod sa atong balay. Tama po ba? Amen? Because we are not that related to that person. Pero napoy mga tao nga makasulod gid sa atong balay. Kung makaasta mo ragig ilang balay, no? Dili na sila maula because we are related to them. They can flip the channel of your TV. No? They can open your refrigerator. Makatimpla sila kape sa imong balay. Right? Nga naman, because close sila sa imo. Dunay relasyon. Do you think mahimo na nila wa sila relasyon sa imo? Ha? Pero nagay po yung mga feeling close yan, no? Mo pa'y pag-abot sa balay daw, feeling close na dayon. Napoy mangingon na. Pero this is the catch mga igsoon. Only handful of people makasulod sa inyong kwarto. Only handful makasulod sa inyong kwarto. Pipila lang ginakataw makasulod sa inyong kwarto. Amen. O kanang tawhana, I suppose, nga dunay extraordinary nga relasyon sa imo. Tama po ba? Ingon ana pod ang Ginoo mga igsoon. Ang makasulod lang sa kwarto sa Ginoo katong dunay extraordinary nga relasyon sa Ginoo. Ang makasinati lang sa presensya sa Ginoo katong mga tao nga willing mo sakripisyo mutuman sa pulong sa Ginoo. There's a price to be paid, mga igsoon. Ang templo sa Ginoo sa Old Testament, ingon ani ang hulagway. There is 3 divisions of the temple. No? The first division mo nang gitawag natog the outer court or the courtyard. Ang sunod, it's the holy place. Ang sunod, the holy of holies. Ang pinakabalaan. So, kabalota diha asa ang presensya sa Ginoo. Asa ang presensya sa Ginoo? Okay? The outer court, it's part of the tabernacle, pero wala di ang presensya sa Ginoo. Kung sa hulagbay pa ni sa atong simba karon,
naa mo din na duol mo sa presensya sa Ginoo pero naa diri sa altar ang presensya. Di ba? This is one of my messages before. Nganong i-elevate ginato ang altar? Do you think it's just a design? No, it represents that naa din niya ang presensya sa Ginoo. Munang magtawag, mag-altar call, munang iyong ko pag may altar call, grab that opportunity because naa din niya ang presensya sa Ginoo based on this presentation. Pero again, mo ito giingon nato, ang Diyos bisan asa naman, Pastor. Amen. Pero mas dali ni mo mabati ang presensya sa Ginoo diri sa altar. Palakpakan daw natong Ginoo. Okay. The outer court, the holy place, dool na sa presensya sa Ginoo, pero wala gapon niya ang presensya sa Ginoo. It's only in the Holy of Holies. So, you see, makita nato diri ang three kinds of worshipers. Una, ang tanang tao makasulod sa tanang dili tanang tao, tanang mga Israelita makasulod sa outer court. So diha nila dadon ang ilang mga offering katong ilang mga kanding, kuniho, kalapati, baka diha nila dadon. Diha ihawon, makasulod ang tanan dina. Pero wala di ang presensya sa Ginoo. Ikaduha nga dapit, the second kind of worshipers, medyo suod sa Ginoo. The priest, mga pari, makasulod sila sa holy place, pero dool na sa presensya sa pero wala gahapon di ang presensya sa Ginoo diyan. Suod-suod sila sa Ginoo. There's only one person nga makasulod sa Holy of Holies. Muni ang pinakasuod sa Ginoo, the representative of man, the mediator between man and God, the high priest. And it is mind-blowing why makasulod lang siya diha once a year. Mahagilap lang sa high priest ang presensya sa Ginoo kaisa sa isa ka tuig. Pero mga tao sa gawas, they were so excited. Balag wala na diri ang presensya, at least makita namong aso kay musulbong magud ang aso mga igsuon. Pag musulbong ang aso, buti pasabot, yes, nalipay ang Ginoo sa atong offering. Munaw niya sa atong paghatad ka nang be joyful in your giving. Hatag pa nga, musayaw-sayaw ka ba? Nagika nga dito sa kwano. Joyful giving man kung sa Bible, di ba? Amen! Okay, dyan, niya, tugtog dyan ka ng pinab-chatcha ba? Diba? Chat. Gani. Munang gitawag na itong joyful giving. Mga igsoon, I know that part of you wanted to experience the manifest presence of the Lord. I know part of you. Why? Because that is the reason why God created man. Aron ipakita sa imo, ipasinati sa imuha, ipa-experience sa imuha ang presensya sa Ginoo. Munang palalumta sa atong pagtuman sa Ginoo. Paliw kong lingi sa imong katapad, palalumta sa atong pagtuman sa Ginoo. So I would like to challenge everyone karong buntag. Negosyante, pagnegosyo, standing in the presence of God. Kaya ikaw mismo makatestify, lahi ra gid pastor pag naang presensya sa Ginoo. Katong mangutang, di mo na yung pangutang, ikas na lang Hinoon. Estudyante, pag-eskwela, standing in the presence of the Lord. Trabahante, pagtrabaho, standing in the glory of the presence of God. Matingalang imong bossing, matingalang imong manager, lahi gini siya nga trabahante. Makaingon siya, asa de kagasimba, sister? Asa de kagasimba, brad? Worship team, worship the Lord standing in the presence of the Lord. Nga naman, aron, dili lang music ang madunggan sa tao sa ato.
This is not, dili ang instruments ang madunggan sa tao sa ato. They will hear worship. Everybody say worship. Ang ginapangita sa Ginoo are worshipers. Katong andam magsimba sa Ginoo. Discipline number 1, loving and obeying God. Number 2, praying and praising God. Okay, it is found in Psalm 22 verse 3. Ingon sa pulong sa Ginoo, but you are holy, you who inhabit the praises of Israel. Praise the Lord. Kasi buti pasabot ang bersikulo, pastor. Buti pasabot nga ang trono sa Ginoo dinhi sa yuta. Asa ang trono sa Ginoo dinhi sa yuta? It's not in the church. In the praises of His people. In some other translation, ingon siya nga, God will be enthroned in the praises of His people. Mao ni ang lingkuranan sa Ginoo dinhi sa yuta. Palakpakan nato ang Dios. And I pray nga ang atong pagdaig sa Ginoo will be changed forever. Kanang mudaig ta sa Ginoo nga nang buhi nga pagdaig sa Ginoo. Kay mao ni ang lingkuranan sa Ginoo dinhi sa yuta. Dagan sa ato maghatag og lingkuranan sa Ginoo tulo ra ka buktiil. Do you think mulingkod ang Ginoo? Do you think mulingkod ang Ginoo tagali mo siya bangko nga tulo lang ka buktiil? Nganuman misulod ka sa simbahan unprepared, tulo lang ka buktiil. Misulod ka sa simbahan dunay mga unconfessed sins. Do you think mabati nimang presensya sa Ginoo like that? Dapat gikan ba sa imong balay, Lord, I want to feel your presence today. Tagaan tagag lingkuranan Ginoo nga upat ka buk ang tiil so that you can sit in there, you'll be enthroned in there. Have you asked the question yourself, nganong pastor ang pagdaig naagid before sa wali? I-change na nato next week. Ang pagdaig after sa wali. Okay ra? Okay raman siguro, di ba? Nganong before gid sa wali? Because God indwells. Read your Bible, brother. Read your Bible, sister. Lingay mo katapat. Read your Bible, please. Muna ang basyanan nganong before gid sa wali, pastor. That's the verse. Because God inhabits in the praises of His people. O before ta maminaw sa Ginoo, pangitao na to ang presensya sa Ginoo nga sa dang mulingkod na kita, andam na kita mudawat sa pulong sa Ginoo. Can you say amen? And by the way, dili responsibilidad sa worship team ang pagdala sa inyo diha sa mga pagdaing. Natay kinaiya ba nga, ambot, oy, di ko mapanalanginan sa ilang mga kanta. Ambot, oy, di ko mapanalanginan anak nila. Ambot, oy, igsuon, dili responsibilidad sa lingay mo katapat, paliw ko pahinom na, it's not the responsibility. Para rago na sa teacher, the teacher can lead the students into the stream of water. Pero di na ako pugso ng akong estudyante, di na ako mapugso ng inom. Pwede ba? No. I can bring the horse into the water, but I can never make the horse drink the water. Amen? Pugsa daw ng kabayo dyan. Painom dyan, di ba? Tingaman, di ka patiran. But I can guide that horse. Muna ang trabaho sa worship team. Mu-guide lang sa inyo. It's your responsibility to stir up that worship. Amen? Dili na responsibilidad diri sa worship team. Kumukuha pastor kay kuan mo kay sila yung basta dahil pastor dapat kinay usbon sa mga pagdaig. Believe me, bisag mag-usap pa mi diri sa mga pagdaig, bisag usbon pa namo ang among mga kanta dinhi, kung ikaw mismo dili willing mag-usap sa imong kaugalingon, dili gihapon nimo madaig ang atong Ginoo. Palakpakan nato ang Dios.
Sa Old Testament, mga igsoon, unsay tawag aning gidala sa mga priest? It's the Ark of the Covenant. The Ark of the Covenant is the representation, praise the Lord, Kuya Vic. Dahil dyan, may jacket ka mamaya. Okay? It represents the manifestation of God. No? Wherever ang Ark of the Covenant, naa dito ang presensya sa Ginoo. Kinsay kadala? It's the high priest. Kinsay mga high priest karon? The last time I checked, because of Jesus Christ, we have the priesthood of the believers. Tingnan mong katapat, pari ka. Basahin mong Bible na sa Revelation chapter 1. We are all priests. Mabita lang, kitang tanan makaampo na diretso sa Ginoo. We don't need a high priest. We don't need a priest or high priest nga mag-mediate sa ato. Ano man, mga pari kita. And Jesus Christ is our, munang makapray ka bisan asa na. If I am the priest, I am responsible in carrying the presence of the Lord. Amen? It's my responsibility to cultivate nga mabati nako ang presensya sa Ginoo. The Word of God says, seek ye first the kingdom of God. No? Unang nagaday kita, aron mulingkod ang Ginoo sa trono sa itong mga pagdayeg, mabati nato ang iyang presensya, aron ready na kita maminaw sa pulong sa Ginoo. That's why our worship happens before the message. Amen? Palakpakan nato ang Ginoo. How about prayer, Pastor? That's praise. How about prayer, Pastor? Ang pag-ampo pod, napoy katawanan. Kaya ang hunahuna sa uman, it's for emergency lang, mura og 911. Mag-ampo lang pag naanay gikinahanglan. Makahuna-huna lang sa Ginoo pag naanay gikinahanglan. Mga igsoon, God is not someone we use. God is someone we worship. Ayaw gamita ang Ginoo igsoon. Simbaha ang Ginoo. Atong una-una sa Ginoo kay Jeannie. I need God because I need this one. Lord, please, this one, this one, this one. Of course, you can access that one through prayer. But there is more than, napay mas lalong nga katuyuan why we pray. Because prayer is intimacy before God. Kanang pagpakigsuod ni mo sa Ginoo. Prayer is dependence on God. Pagsalig ni sa Ginoo mga igsoon. God is looking for a worshiper. God is looking for a believer that is God seeker. Kanang ang Dios gud ang ginapangita ba? Ingay mong katapat palihog. Palihog. Don't use God. Don't be a user. Be a worshiper. Okay. Remember, kailan mo sa ila? Oh, kaila ginawa. It's Paul and Silas. Ingana na ilang kahimtang sa prisuhan mga igsuon. Ginakadina ang ilang mga tiil. Kadina ang ilang mga kamot. But how can these people smile? How can these people praise God? How can these people pray to God like this one? Nakita ba nimo ang bahid sa kanang sana nagbangutan or nasuko? No, they were praising the Lord, they were worshiping God. Malipayon gapon taliwala sa prisuhan. Bisa na sila sa prisuhan, kabalo sila nga angayan gihapong simbahon, daygon ang Ginoo. Igsoon, naman ta sa prisuhan, naman ta sa simbahan, naman ta sa atong trabahoan, we should worship our God. Do not let your circumstances dictate your worship. I will repeat that one, kay murag wala nakuha sa uban. Ayaw inyong tanawa, kay murag, feeling na ko, murag ko si Kuan. Joke lang, ha? Okay? Do not allow your circumstances to dictate your worship. Kanang, mudayeg lang ka kung feeling mo kinang
Kanang ganahan ka mudayeg sa Ginoo. Magampo lang ka ng feel nimo nga ganahan ka magampo sa Ginoo. When nag-ingon sa Bible, in good times, in bad times, we should pray before the Lord. Why? Because prayer is never about us. It's not about us. Worship is not about us. Magampo ko sa Ginoo kay gisugot na ko. No, it's never about you. Magpasalamat ko sa Ginoo kay nadawat ako sa... It's never about you. It's never about you. Kaya kung iyon ana ang basihanan sa imong pagdaig, pagpasalamat sa Ginoo, how about kung matanggal ka sa trabaho? Magpasalamat pa ka sa Ginoo? That concept of thanking, praying, and worshiping God, it's about us? No, it's not about us. Regardless, matanggal, makatrabaho, I will worship the Lord because it's all about who He is. Palakpakan nato ang Ginoo. Regardless, naman ko sa prisuhan, naman ko sa simbahan, I still praise the Lord because God is still so good. Og sa dihang nagpadayon si Paul og si Silas, sa pag-ampo og sa mga pagdaig, unsay nahitabo? God's manifest presence came. Ang presensya miabot in a form of an earthquake. Dunay linog. And I would like to remind all of you, it was not the angels. Dili anghel ang nibisita sa ilaha. Ang nibisita, ang presensya mismo sa Ginoo ni adto sa prisuhan. Nangatayog, naglinog ug nangatanggal ang ilang mga talikala sa kamot ug sa ilang mga tiil. Pero ang piniriso, nanagan mo ang mga piniriso? Wala. Kung wala dito ang presensya sa Ginoo, wala na. Uy, kini! Tsansa na ni nga managan ta, but they feel the presence of the Lord. Atmosphere will change when there is the presence of God. Nangatanggal ko nilang talikala, pero wag yun nanagan ang mga piniriso pagawas. Si Paul ug Silas, nanagan ba sila Paul ug Silas? Wala. Dito ra sila. Ug pagabuntag, gibuhian sila tungod sa maong milagro. Something will happen when there is the presence. Atmosphere will change when there is the presence of God. And that's what we desire. Kanang pagsulod nimo sad, but when you feel the presence of the Lord, there is gladness in your heart. Kanang pagsulod nimo, there is grumbling, but when you feel the presence of the Lord, there is thanking. Can you say amen? It will change when there is the presence of the Lord. Ug mga igsoon, the place of misery, because of the presence of the Lord, it became the place of ministry. Kabalo mo sa nahitabo? O sa nahitabo? Na-save ang gwardiya. It was a place of misery. But because of the presence of God, it became a place of ministry. Naluwas ang gwardiya, o dili lang ang gwardiya, apil ang tibuok pamilya sa gwardiya. Palakpakan nato ang Ginoo. There is salvation when there is the presence of the Lord. Oh, Lord have mercy. Pastor, gahi gigi akong pamilya patuuhon, tap into the manifest presence of the Lord. Siguro ang imong gikinahanglan ang presensya sa Ginoo. Pastor, sige kog sangyaw pastor sa kuan, mga balay-balay. Lisod man pastor. Base ng imong gikinahanglan, the manifest presence of the... That when you share the gospel, they will feel the sincerity of the heart. Makaingon sila, lahi itong tawhana ba? Mabati na ako nga murag concern kaysa sa akong kalag. Atmosphere will change when there is the presence of the Lord. Mga igsoon, ang pagbisita dahil sa Ginoo sa prisuhan, it was not just for Paul and Silas. Ang pagbisita sa prisuhan, para po sa magbalantay sa piniriso, nga wala siya kabalo, nga siya po di ay piniriso sa Espiritu. How come? Magbalantay sa piniriso, wala siya kabalo nga piniriso po di ay siya sa Espiritu. And praise the Lord for the presence of God. Presence of God, give him liberty and redemption. Mga igsoon,
dini ko mag-end. Our greatest asset is not your giftings. Your greatest asset is not even your anointing. Your greatest asset is not your healing. Your greatest asset is not even my Bible. No. It's not even my Bible. How important as they are, importante ang gasa. Importante ang anointing. Importante ang akong Bible. But as important as they are not my greatest asset. My greatest asset is the presence of the Lord. It's the presence of the Lord. And I know that kay mga tao love anointing more than the presence of God. Ngay mga tao love healing more than the presence of God. Love blessings more than the presence of God. But can I tell you something? Can I tell you something? David said, Holy Spirit from me, restore Joy of my salvation, and renew my spirit. the man after God's own heart. This is his prayer. Cast me not away from thy presence. Hallelujah. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew thy spirit in me. David said, cast me not away. Not from thy presence. Wala siya ingon, cast me not away, Lord, from my palace. Wala siya ingon, cast me not away, Lord, from my kingdom. Cast me not away, Lord, from my treasures. No. That was not the prayer of King David. Because David knew unsa ang iyang need. Kabalo si David, unsa ang iyang gikinahanglan. It was not his kingdom. It was not his palace. It was not his armies. It was not his influence. It was the manifest presence of the Lord. So on, when you have the presence of the Lord, you have everything. But when you lose the presence of the Lord, you lose everything. This is the greatest gift nga gihatag sa Ginoo sa tao, Himself. And He wants you to take it. He wants you to embrace it. He wants you to grab it. Like Jacob, when he met the Lord, ingon siya, Lord, I will never leave this place hangtod nga ma-wrestling nako ang imong presensya. Igsoon, makaluluoy ang tao nga dili na makabati sa presensya sa Ginoo. Makaluluoy